Morning. Good morning, Father. Yan, we have a feast ng dalawa sa mga alagad. Alam niyo, ang nabanggit po ng isang pari, ang mga Kristiyano come in three models, tatlong modelo. Ang unang modelo ay parang mga rafts, balsa. Alam niyo ba yung rafts? Parang kawayan lang to. Sa mga ilog, ginagamit yan. Basically, kasi ito po yung mga Christians, they follow Jesus when someone pulls or pushes them. Parang mga wheelbarrow personalities. Ganun po yun. May mga ganung Kristiyano. Kung ano yung hatak o yung tulak, doon lang sila pupunta. Ganyan po ang rafts, no? Kumisan, hindi naman talaga hinahatak at hinihila ni Lord, no? Ang mga tao lang humihila sa kanila. Ayan po yung mga taong gaya-gaya po tumaya, ika nga, na kung ano yung kinalakihan mo, sige na, gawin mo na lang yan. Naman talaga eh. Kumisan ganun po ang nangyayari. May mga Kristiyanong mga rafts, mga balsa. The second group of people are those we consider the sailboats. Yung mga panglayag. Ayan. They follow Jesus, of course, in fair and sunny conditions. Ganun po yun. No? Pero in stormy weather, ayan na. They go in all directions kung saan sila itutulak ng agos ng tubig o ng hangin. Ganun po yun. Talagang kapag binagyo ka, talagang babagyuhin talaga ang buhay natin dito sa lupa. Ayan sila, kung saan-saan na napupunta. Kung saan merong libre. Kung saan merong pagkain siguro. Kung saan may pera o kung saan merong ganansya. Ganun po ang sailboats. No? Ganyan din, no? Parang katulad din ng balsa. No? Pero ang sailboats, kumisan mukha lang matipuno. Mukha lang mas may direction. Kaya lang, ang hindi natin nalalaman kung saan lang sila dalhin ng hangin o ng trend. Meron pong woke mentality ngayon. Ayan po, bago yan. Ang daming Kristiyano, ganyan mag-isip. Igigiit yung kanilang karapatan. Ako, lalaki ako, pero ang gusto kong, ang preference ko, babae ako. Huwag kayong makialam. Ayan nga, ganun, Pero Kristiyano, pambihira. Ano bang klase yan? Ano bang gusto niyo mangyari sa buhay? Ito po talaga, no? Ang pambihirang trend ng mga millennials at kabataan ngayon. Ayan po ang mga sailboats. Hindi po ganyan ang gusto ng Diyos sa atin. Merong pangatlo na uri ng mga Kristiyano. The third model is what we consider the tugboats. Alam niyo ba yung tugboats? Ito po yung mga maliliit na boats na kuminsan kapag na-stuck ang malaking ship, kuminsan, ito pa nga ay armor mga carriers. Kung saan nakasakay yung nakalagay yung mga malalaking eroplano. Pero pag na-stuck sila, alam niyo lang ang hihila sa kanila, tugboats. Pambihira itong tugboats na ito. Malakas kasi ang makina nito. They follow Jesus, itong ganitong klase ng Kristiyano, regardless of the weather. No? They travel slowly, mabagal, pero palaging may sariling makina, at kahit na saan pa umihip ang hangin, they will bring you safely home. Ayun po yung mahalaga. Ganito po ang tawag sa atin, sana, mga tugboats. May sariling pagkukusa, hindi po wheelbarrow personality. No, kapag hindi na-encourage, walang gagawin. Ayan, napambihira po itong buhay natin ngayon dahil ang dami pong halo-halo ng Kristiyano. Merong mga nagpapanggap na Katoliko lang pero hindi naman talaga Catholic in spirit and in truth. Kaya po ang ating pong pinagdiriwang ngayon ay magandang halimbawa ng mga tugboats. Nabanggit po sa gospel, yung lahat ng apostles, kasama si Judas Iscariote. Si Judas, siguro po meron po talaga siyang sarili niyang pag-iisip
Siyempre, lahat naman sila. Pero hindi natin ibabaliwalain itong 11 apostles simply because there was one who made a mistake. Ganyan po ganyan po ang nangyayari madalas yung mga sailboats na Christians, yung mga balsa, ganyan dahil sa sex scandal ng maraming obispo, kardinal at pari, ayoko na maging Katoliko. Mga plastic pala kayo, nilahat na. Ganun po, parang nireject mo yung si Kristo at ang apostles simply because there was a Judas. Mali. Bakit mo gagawin yan? Hindi mo naman kayang gawing perfect ang church. Because our head is Jesus, pero tayong katawan ay imperfect tayo. Kaya we need saving. Hindi ka maghahanap ng very healthy people working or living or availing of the services of a hospital, di ba? Ganun po, ang ating simbahan ay parang isang clinic, parang isang hospital. The other day, may nagpadala sa group chat, hindi ko na lang sasabihin. Sabi niya, Happy Best Friend Day. Sabi ko, parang ibang araw pa itong Best Friend Day na ito. Parang ang tagal na nito natapos. Hunyo ito Pero naisip ko, oo nga naman. Siguro, araw-araw is Best Friend Day. Walang maibati siguro, kaya Happy Best Friend Day. Pero ang totoo po, alam niyo, tuwing darating ang kapistahan ng mga apostles, best friends yan It is a celebration, katulad ngayon, itong celebration ni Saints Simon and Jude. Sila po hindi ganong kilala. Si Jude nga, talagang siguro nag-aalboroto ito. Naku, bakit ba pinilit yung pangalan kong Jude? Tuloy, konti yung nagde-devotion sa akin kasi kapangalan ko si Judas Iscariote. Pero si Saint Jude at si Saint Simon, very least well-known, and yet they are best friends of the Lord. Araw-araw po na tayo ay nagdiriwang ng misa, we are celebrating friendship. Araw-araw is Best Friend Day. Alam niyo po, magandang modelo po yung ginagawa namin dito sa Mary the Queen. At ito ay sinasabi ko online kasi ang dami pong parokya hindi maintindihan itong ganitong uri ng sistema sa pagpapalakad. Ang mahalaga po, alam niyo sa pastoral council ay palaging merong team of best friends, team ministry. Itong si Jesus, ang ka-team niya palagi, may dalawa siya. Kasi pinadadala niya yung apostles niya, dalawa. Kaya ngayon, dalawa itong si Simon at si Jude. Ka-team nila si Jesus. 3 sila. Trinity, hindi ba? Team ministry. Importante po yan. Kaya pagka nag-abroad itong isa, dahil nag-apostolate sa mga apo o sa mga anak abroad, hindi mabubungal ang ministry, hindi mabubungal ang community. Ito po ang magandang gawin ninyo sa inyong mga parokya. Ito po ang pinaka-paraan ng ating Panginoon. Ang problema po natin kasi puro volunteer-powered na nga tayo, pero ang dami pang ibang priorities ng mga taong nagvo-volunteer kasi sa church. Kaya ang hirap umusad. Ito po ang ating dalangin. Sana po magkaroon ng humility ang inang simbahan at yung mga parish priest natin, at yung ating mga lay leaders na tanggapin. Teka muna, kasi alam nyo, meron pong mga nag-o-oppose dito noon pa Anong klase yan? Presidente ako, tapos 3 kami? Gusto ko ako lang. Mayabang, ganyan po. Ganyan talaga mag-isip Hindi pwedeng 3 yung barangay captain dito. Dapat, isa lang ako. Ganyan. Yung iba, assistant ko. Ganun. Alam niyo po, ang Trinity, ang community, means you have the spirituality of seeing things in unity. Kung hindi mo kayang gawin yan, huwag kang mamuno. Huwag kang sumunod kasi hindi ka marunong sumunod Huwag kang mamuno. Importante. Hilingin natin ito ngayon sa ating mga apostles, Simon and Jude and all the saints. Lalo na sa pamamatnubay ng ating Panginoong Yesus, bigyan tayo ng pagkukumbaba na mamuno
bigyan tayo ng pagkukumbaba na maging tugboats, being proactive, no? Knowing the will of God, making our decisions simply based on values and principles and not on our feelings and emotions. Amen.